yung ruling na yon ni presiding officer nung umpisa pa lang noong July 16 6 rather, was a calculated move on his part to really set the threshold and iset na 16 yung number of ultimate vote on the acquittal or conviction of the respondent. Mananatiling 16 ang bilang ng mga senador na kailangang bumotong pabor sa impeachment o acquittal ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paninindigan ng Senate Impeachment Court sa gitna ng mga panawagang ibaba ang voting threshold dahil sa mababang attendance ng ilang senador nitong nakaraang araw ng paglilitis. Paliwanag ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, bagamat wala sa Senate Rules on Impeachment ang 16-vote requirement, itinakda naman ito sa pamamagitan ng desisyon ng presiding officer noong July 6, batay sa probisyon ng Constitution na 2/3 requirement. Ang tanging paraan upang mabago o mabaliktad ang naturang desisyon ay kung may magsampa ng petisyon sa Korte Suprema. So hindi na yan marirevisit unless some person goes up to the Supreme Court and alleges grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction. So as of the moment, walang nangyayaring ganon. So that is already set in stone for the meantime that it is not overturned by the Supreme Court. Ayon pa sa tagapagsalita ng impeachment court, ang anumang pagbabago sa kalagitnaan ng paglilitis ay isang mapanganib na panukala. Now, if a person or a party or a side, a council proposes that is a dangerous proposal because it will necessarily entail the impeachment court to change the rules of the game mid trial. At sa ating due process clauses, hindi po pinapayagan yan. Hindi po tayong parang naglalaro lang dito na kung para sa convenience ng mga parties, iibahin mo na naman yung rules mid-trial. Mariin namang pinabulaanan ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang balitang may nililigawan siyang Senator Judge para bumoto sa conviction ni VP Sara. That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer, natawa lang siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas. Dagdag ni Attorney Tonggol, hindi na gaanong binigyang pansin ni Senator Judge Escudero ang issue dahil hindi na rin bago sa kanya ang mga paninirang ganito. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.